Sa kabila ng lumalalang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran at sa lalong paglawak ng gulo sa Middle East, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili, bakit tila walang magawa ang US upang pigilan ang gulong ito at tila yata lalong lumalakas ang Iran nitong mga nakaraang taon sa pamumuno ni Joe Biden? Samantalang tila tahimik ito dati sa panahon ni Donald Trump. Yan ay dahil ayon sa mga eksperto, mas determinado at mas malakas ang loob ni Donald Trump na kalabanin ang Iran nung siya ay nakaupo pa bilang presidente ng Amerika. Kaya sa videong ito ay ating tatalakayin kung bakit dapat matakot ang Iran sa pagiging pangulong muli ni Donald Trump sa pangalawang pagkakataon. Mr. Goodbye! Sa loob ng maikling panahon ay mag-uumpisa na ang kaati-atikabong halalan sa US at maaari ding nag-uumpisa na o maging tapos na ang eleksyon sa oras na mapanood ninyo ang videong ito. Subalit isa sa pinakamabigat na tanong dito ay kung ano ang magiging epekto kung sakaling maluklok muli si Donald Trump bilang presidente ng Amerika. Lalong-lalo na sa isa sa pinakamabigat nilang kalaban sa Asya, ang Iran. Kung naging maunawain at kalmado si Joe Biden sa Iranian government, abay taliwas naman ang sasapitin ng Iran kay Trump. Ngunit bakit nga ba dapat matakot ang Iran sa muling pagbabalik ni Donald Trump kung sakali? Hindi lamang isa kundi 2 beses tinangkang patumbahin si Trump sa loob lamang ng 3 buwan. Subalit kasabay nito ay ang pagkalat ng balita na ang Iran ang di umano'y mastermind ng pagbaril sa kanya nito lamang Hulyo habang siya ay nasa kalagitnaan ng isang political rally sa Pennsylvania. Ganon din ang pag-target sa kanya habang naglalaro ng golf. Dumagdag pa rito ang nakalap na intel ng CIA at FBI na binabalak muli ng Iran na i-assassinate si Trump sa pangatlong pagkakataon na siya namang agad pinabulaanan ng Iranian government. Dahil dito, hindi na nagpatumpik-tumpik si Trump at nagpalabas na nga ito ng isang matinding banta, ang kanyang pangakong wawasakin niya ang Iran sa oras na gumawa ito ng mga hakbang laban sa kanya. At lagot di umano ang Islamic Republic kapag siya ay naging pangulong muli ng US. Dito pa lamang ay mahahalata na ngang nininervyos na ang Iran kung sakaling mananalo si Trump sa 2024 US elections. Pero ang totoo, isa lamang ito sa maraming mga patunay kung bakit hindi pabor ang gobyerno ng Iran sa muling pag-upo ni Trump sa White House. Bakit nga ba takot ang Iran at ano ang kasaysayan nila sa pamumuno ni Trump? Kaya isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit dapat matakot ang Islamic Republic na manalo muli si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Kasabay ng pagkapanalo ni Trump, nagkahanda na rin ang Iran sa nagbabadyang pag-collapse ng kanilang ekonomiya dahil sa patuloy ng paghina ng oil export patungong Amerika at sa ibang bansa. Noong 2018, inilunsad ni Donald Trump ang isang economic campaign laban sa Iranian government, ang Maximum Pressure Policy, matapos mag-withdraw ang Amerika sa nuclear deal na sinimulan ng dating presidente na si Barack Obama, ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Isa sa mga inisyatibo ni Trump noon upang parusahan ang Iranian government ay sa pamamagitan ng pagkontrol sa dami ng ini-export na langis ng Iran papunta sa US at sa ibang western countries na alay ng Amerika. Sa loob ng 4 na taon ng pag-upo ni Trump, lubha namang naapektuhan ang oil export industry ng Iran. Ang dating milyon-milyong bariles ng krudo ay unti-unting nabawasan hanggang sa inaabot na lamang sa 400,000 barrels per day ang binibili ng Amerika mula sa Iran pagsapit ng 2020. Dahil dito ay lubharing napilay ang kanilang ekonomiya at ramdam ito ng buong Iran lalo na sa kakayahan nilang gumastos upang palakasin ang kanilang puwersa militar na simula pa noon ay nakakatanggap na ng kabi-kabilang sanctions mula sa US at mga allies nitong bansa. Isa ang Iran sa may pinakamalaking reserba ng langis sa Middle East. Kaya naman ang paghina ng kanilang export ng langis ay naging sanhi din ng paghina ng kakayahan ng kanilang gobyerno na tustusan ang mga proyektong pambayan at pangmilitar. Ang gobyerno ng Iran ay talagang namang umaasa sa langis dahil 70% ng kabuuang budget ng bansa ay mula sa oil export. Sa kasagsagan din ito ay ang pagkontrol ni Trump sa mga bangko ng Iran dahilan ng bigla ang pagbaba ng halaga ng kanilang pera, ang rial, ng halos 600% na mas lalong nagpahirap sa mga simpleng trabahante ng bansa. Kung tutuusin, hindi man nila namamalayan ay pinaralisa ni Trump ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng mga batas at kautosang kanyang isinulong habang siya ay nakaupo sa pwesto. Kung nagawa niya ito noon, sinong magsasabi na hindi niya ito gagawin ulit? Pero simula nung palitan ni Joe Biden si Trump noong 2021, unti-unti na itong nakakabalik sa normal at ayon sa pinakahuling datos, nasa mahigit kumulang 1.6 billion na bariles ng krudo na ang ini-export ng Iran papunta sa Amerika.
Kaya maraming grupo at mga leader mula sa iba't ibang bansa ang sinisisi ang kahinaan ng pamumuno ni Biden sa muling paglakas ng Iran at sa kakayahan nitong tustusan ng iba't ibang proxy group sa Middle East na ayon sa karamihan ay siyang punot dulo ng kaguluhan sa naturang rehiyon. Marahil isang malaking dahilan din ng pag-usbong muli ng Iran ay dahil sa paglakas ng China, isa sa mga pinakamalaki nilang customer ng langis sa nakalipas na 6 na taon. Ngayong 2024, pang-siyam na sa pinakamalaking exporter ng langis ang Iran sa buong mundo. Subalit kahit pa man tila nakaka-recover na ang pag-e-export ng krudo ng Iran, marahil ay mahina pa rin ito kumpara sa dati. Dati-rate, mahigit 2.6 billion na bariles ng langis ang ini-export ng Iran papunta sa United States. At sa muling pagkaluklok ni Donald Trump sa White House, nagbabadya na naman ang pagbabalik ng mas pinalawak at mas pinalakas na maximum pressure campaign. Isa naman sa maglalagay sa kanila sa alanganin ay ang mga sanksyon na maglilimita sa Iran ng pagsusupply ng crudo sa China. Hindi lamang ang Iran ang dapat matakot sa pagbabalik ni Trump dahil kahit ang China ay nag-aalinlangan na din sa maaaring gawin ng Amerika sa mga susunod na taon. Malaki ang tsansa na makakabalik si Trump bilang presidente at kapag nanalo ay baka siya na ang pangulo ng US sa oras na mapapanood mo ang videong ito. At kapag nagkataon, malamang ay isa na ito sa mga magiging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Iran kung sakaling papaigtingin niyang muli ang mga sanksyon laban sa bansa. Sa pagbabalik ni Trump sa pagkapangulo, maaari namang mas lumakas ang mga kalaban ng Iran sa Middle East at Gulf area, ang Israel at Saudi Arabia. Isa yata sa pinakamatatag na kaibigan ng Amerika ay ang pinaka-kinamumuhian ng mga bansa sa Middle East, ang Israel. Kahit sa liit nito ay kaya nitong makipagsabayan sa mga superpower na kapitbahay nito, lalong-lalo na laban sa Iran. Kung tutuusin, isa ang Israel sa makikinabang sa ikalawang termino ni Trump. Itinuring ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si Trump bilang isang matalik na kaibigan at kaalyado na siyang magiging karamay niya sa pagsupil sa Hamas, Hezbollah at sa Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran na pawang tinuturing ng Amerika bilang mga terorista. Isa din sa kinatatakutan ng Iranian government ay ang maaaring pagtulong ni Trump kay Netanyahu na puksain ang mga nuclear site ng Iran. Sa katunayan, habang nasa kampanya si Trump ay nagbitiw ito ng pahayag na kung nagkataong siya at hindi si Biden ang nakaupo sa kasagsagan ng palitan ng pananarget ng Israel at Iran, ay hindi siya magdadalawang isip na hikayatin ng Israel na targetin ang nuclear at oil facilities ng Iran. At sa oras na makabuo man ng mga nuclear weapon ng Iran, hindi rin naman ito magtatagal dahil pupuntiryahin din ito agad ng Mossad sa pang-uudyok ni Trump, dagdag pa ng kanyang mga taga-suporta sa eleksyon. Hindi malayong mangyari ang ganitong senaryo at sa pagiging unpredictable ni Trump, hindi nakataka-taka kung magkakaroon na naman ng bagong nuclear deal na syempre ay pabor para sa Amerika at Israel. Maaalalang isa-isang pinatumba ng Israel ang mga malalaking leader ng Hamas at Hezbollah, kaya't hindi malayong ang susunod na target ng Israel sa tulong ng Amerika ay ang mga general at pinuno ng Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran. Higit sa lahat ay ang tinuturing nilang ulo ng octopus na siyang sinusunod ng lahat ng kanyang mga galamay sa Middle East, ang supreme leader ng Iran na si Ali Khamenei. Naging malumanay at maawain man si Joe Biden sa Iran, taliwas naman ang prinsipyo ni Trump at sa malamang sa hindi, hahayaan niya ang Israel na dominahin ng Iran sa kahit anong paraan. Samantala, maliban sa Israel, isa sa mga pinakamakikinabang sa muling pagiging US President ni Donald Trump ay walang iba kundi ang Saudi Arabia. Alam naman nating lahat ang tensyon na namamagitan sa Israel at Iran. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, mainit din ang mata ng Saudi sa Iranian government. Ilang dekada na ring mayroong hidwaan sa pagitan ng dalawang bansang ito sa Middle East na nagsimula lamang sa girian sa relihiyon. Subalit mas titindi lamang ito kung sakaling makakaupo muli si Trump bilang Pangulo ng Amerika. Dahil sa pagiging malapit ni Trump sa Crown Prince ng Saudi na si Mohammed bin Salman, nagkaroon ng matinding diplomatic relations ang US at Saudi Arabia sa administrasyon ni Trump. Simula noon ay naging malakas na magkaalyado ang dalawang bansa. Sa kasalukuyan, ang Saudi ang pinakamalaking oil exporter sa buong mundo kaya't hindi nakapagtataka na aalagaan talaga sila ng Amerika. Maliban pa roon, masugid na sinusuportahan at pinoprotektahan ng US Army ang Saudi laban sa anumang uri ng banta. Dagdag pa ang pagbebenta ng Amerika ng mga armas sa Saudi na naging dahilan kung bakit mas lalong lumakas ang bansang ito sa aspetong militar. Hindi man sila ang pinakamalakas sa rehiyon, ngunit may ibubuga naman sila kahit papano. Sa tulong ni Trump at ng Amerika, pati na ang bilyon-bilyong dolyares na nakukuha nila taon-taon sa pamamagitan ng pag-export ng langis sa iba't ibang parte ng mundo,
Hindi malayong magkakaroon na din ng nuclear program ang Saudi Arabia na isang malaking banta sa Iran, na talaga namang magiging hadlang sa mga plano ng Iran sa Middle East. Sa katunayan, matagal nang pinapangarap ng Saudi na magkaroon ng ganitong uri ng armas. Ngunit noong January 2023 pa lamang sila nagsimula na gumawa ng mga hakbang para maisakatuparan ito. Kung susumahin, ang pagsasanib puwersa ng Amerika, Israel at Saudi Arabia ang siyang babago sa balanse ng kapangyarihan sa Middle East na dati kinukontrol ng Iran. Kung magiging problema ng Iran ang magkasabay na paghina ng kanilang ekonomiya at paglakas ng kanilang mga kalaban, abay mangangamba naman sila sa nalalapit na pagkaubos ng kanilang mga kaalyado. Kumpara sa Israel, di hamak na mas malaki ang populasyon ng Iran, lalong-lalo na ang bilang ng kanilang hukbong sandatahan. Maliban sa kanilang mismong military forces, binubuo rin sila ng mga veteranong Islamic Revolutionary Guards Corps at sinusuportahan ng mga samot-saring proxy military kagaya ng Hamas, Hezbollah, Shiite at mga Houthi. Ngunit kahit pa man hindi nakakabalik si Trump sa posisyon, unti-unti nang humihina at nalulumpo ang mga kaalyado ng Iran at ang kanilang mga proxy military group. Sa loob lamang ng ilang taon, hindi na mabilang ang mga naipatumbang leader ng mga naturang grupo dahil sa pananarget sa kanila ng Mossad ng Israel sa tulong ng Amerika. Subalit sa pagiging pangulong muli ni Donald Trump, manginginig na naman sa takot ang Iranian government pati na ang kanilang supreme leader dahil sa pangambang madaragdagan na naman ang US at Israeli military operations laban sa Iran at mga kaalyado nito. Isa sa magbabalik ng alaala sa Iran ay ang napakatinding pagpatay kay General Qasem Soleimani noong 2020, ang dating commander ng IRGC o Islamic Revolutionary Guards Corps. Si Soleimani di umano ang utak ng sikat na Axis of Resistance sa Middle East na binubuo ng Hamas ng Palestine, Hezbollah ng Lebanon, Shiite ng Iraq at Houthi movement ng Yemen. Subalit pinakita ng US ang kanilang bagsik noon sa pamamagitan ng pagpaslang sa pinakaprominenteng leader ng grupo gamit ang isang malakas na airstrike sa Baghdad International Airport sa Iraq habang ito'y papunta na sana upang makipagkita sa Iraqi Prime Minister na si Adil Abdul Mahdi, at ito ay utos ng walang iba kundi si Donald Trump. Dahil na rin sa bilyon-bilyong dolyar ng mga sanksyon at paghina ng kanilang ekonomiya, hindi maikakailang mahihirapan ng isustina ng Iran ang pag-finance sa mga proxy military nila. Humihina na rin ng Hezbollah dahil sa sunod-sunod na pagpaslang ng mga leader nito, at kung sino man ang kanilang itatalaga bilang bagong pinuno ay kaagad namang pinupuksa ng Israel. Hirap na din ang Hamas dahil sa walang tigil na bakbakan sa Gaza. Tatatak na sa memorya ng Iranian government kung paano ipinatumba ni Trump si General Soleimani at kung ano ang kaya niyang gawin sa Iran sa kanyang pag-upo muli bilang presidente ng Amerika. Hindi na masaya ang mga mamamayan ng Iran sa kanilang gobyerno at mas iigting lamang ito sa muling pag-upo ni Donald Trump. Alam na ng ilang mga opisyal ng Iranian government na isang bangungot para sa Iran ang pagiging US President ni Trump. Binanggit ko na ang mga sanction sa langis, ang paghina ng kanilang ekonomiya, pagbaba ng halaga ng kanilang pera, at ang isa-isang pagkawala ng kanilang mga kaalyado, at ang dahan-dahang pagkasira ng kanilang mga hukbo. Ngunit isa pang magiging problema ng gobyerno ng Iran ay ang pagkainis ng kanilang mismong sariling mga mamamayan. Sa nakalipas na 4 na taon, unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga bumuboto sa Iran. Tila ba ayaw nang makisali ng mga simpleng sibilyan sa pagpili ng bagong pangulo dahil wala rin naman itong kwenta nila. Dahil ang supreme leader rin naman ang nasusunod sa lahat ng desisyon, mapa-ekonomiya man o desisyong pangmilitar. Dahil na rin sa pagkadismaya, kumakalat na ang kabi-kabilang protesta laban sa pamumuno ng supreme leader dahil di umano sa kawalan ng freedom of expression at ang pang-aapi nito sa mga kababaihan. Magiging malaking issue ang problema sa loob ng kanilang bansa kung mismong ang mga tao roon ay hindi na gusto ang pamamalakad ng administrasyon. At ang mga taong ito ay maaaring gamitin ng administrasyon ni Trump upang mapatalsik ang kasalukuyang rehimen ng Supreme Leader bagamat hindi ito mabilis gawin. Nasa Amerika rin naninirahan at may ugnayan kay Trump ang anak ng dating Shah o ruler ng Iran na malakas rin ang impluwensya sa bansa. At sa tulong ng administrasyon ni Trump ay maaari itong maluklok muli sa posisyon kapag nagawa ng paraan ng US sa tulong ng mga mamamayan ng Iran sa pamamagitan ng isang revolusyon at tuluyang mapatalsik ang Supreme Leader. Higit sa lahat, hindi na rin angkop bilang Islamic Supreme Leader si Ayatollah Ali Khamenei ayon sa mga eksperto dahil sa edad nito. Sa katunayan ay malakas ang usap-usapan na nasa critical na itong kondisyon ngayon kaya iniisip na di umano ng mga leader ng bansa kung sino ang maaaring pumalit sa kanya kapag ito ay nawala.
ang pagbabago ng pamumuno ng Iran, ang umuusbong na pagkamuhi ng mga mamamayan at ang pag-pressure ni Trump sa gobyerno at ekonomiya ay talaga nga namang sangkap sa nalalapit na trahedya sa Iran sa pagiging pangulong muli ng Amerika ni Donald Trump. Sa pagbabalik ni Donald Trump sa pangalawang pagkakataon, isang katanungan ang nabubuo sa isipan ng marami. Ito na ba kaya ang hudyat ng tuluyang pagbagsak ng Iran? Ano sa tingin ninyo? Magbigay lang ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.